James yung nasa party na may host na kumanta ng salamat tapos nagsayo yung mascot. Napanood ko yun. So, ikaw pala yung pinag-ahanap namin. Full circle na! Pinag-ahanap namin para pasalamatan kasi kilala na yung kanta, lalo pa nakilala because of that video. So, wala pa siya dito. Sana pumunta dito yung... Shaky. Hinahanap nga po namin eh. Pero tinatanaw ko pong welcome. Sipi mo! Si Jen, nagda doon, sinabi sa'yo, salamat. Salamat daw. The Pod Network Entertainment. Let's go! Ayoko na. Hindi matay. Tayo na yan. Grabe. Ay, shit. Sabi dito, gibasa daw siya, gibasa. Hindi ko alam. Nagunsa ka dong? Special, very special episode. Di ko alam kung ano bang ginawa natin para makuha natin ito. Oo. Mangyayari pala to sa 6 na taon. Oo nga, tangina. Tangina talaga. Oh, nilabasan ako. Tulog no? Nilabasan tulog. Oy, Roger, ayusin mo to ha. Welcome to the Cool Pals! Episode 853. Exclusive On Spotify and YouTube. Sige. Ayusin mo, Roger, ha? Guys, ito malapit talaga sa puso ko. And bata pa lang ako, pangarap ko na talaga to, guys. Ito yung banda. Ito yung banda na hindi na kailangan na introduction. Sila yung kumanta ng salamat, iisang bangka tayo, kalayaan, saka envelope ideas. Guys, palakpakan natin. Palakpakan natin, guys. Para sa Juan de la Cruz Band. Gago ka! Sinaulo ka! Sinaulo ka! Pakina mo! Kaya ka binabas! Ang translation nun ay... Dadon! Kay dilim at kay ginaw sa kalawakan ng dagat. Lakas mong humiyaw, ang galit na hanging habagat. Ngunit mo ang puso mong ang daluyong ay suguri. Kasama tayong katahimik ay hahanapin. Saan ang tungo mo, mahal kong kaibigan? Sa sadyain hanap mong katahimik. Basta tayo'y magkasama, laging sasabayan. Pinagsamahay nasa puso, kaibigan, kabarkada. Iharap natin ang layag sa umaawit na Kahit bisig tayo ang gabi, hahawiin. Let's go! Dahon ng damo, tangay ng hangin, at di mo matanaw kung saan ka dadalhin. Ngunit kasama mo ako, nakapikis sa puso mo.
may harang magsibat, ating tatawirin, daluyong ng dagat. Basta't kasama mo ako, iisang pagkatayo. Anuman ang mitin ay makakamtan natin. Oh. Yes. Ating liliparin, may harang magsibat, ating tatawirin, daluyong ng dagat. Basta't kasama mo kayo, iisa. Ano man ang litin ay makakamtan natin. Maraming salamat. Isang bangka tayo. Ano? Grabe. Na-stand tayo doon Grabe. Natulala lahat Ito na ba yung most surprising na nangyari na ngayong taon so far? So far, sa Cool Pals in general. Hindi ka pa nakukulong yung isa. Tapos ito na yung pangalawa. Pero totoo sa lahat ng ginawa nating tama, ito na yung parang isa sa mga masasayang... Well, actually, ito na yung example na meron tayong ginagawa. Alam mo, I-hold mo yung luha mo. I-hold mo yung luha mo. sa totoo lang, kinakabahan tayo ngayon. Oo, nakakabahan ako. Ilang beses ko binasa yung research. Walang pumasok sa utak natin. Kaya bahala na. Hindi, Yan, sasamahan tayo ngayon dito ni Sir Jet Pangan and Sir baka naman natin. JV Leonor. Pwede nyo na pong sakalin si Roger. Oo nga. Mamaya pagkatapos nito, Yari ka! Okay. Mag-sorry ka, Roger. Sorry po, sorry po. Kahit yung sorry mo, hindi maintindihan. Salamat and also happy 40th. You guys are celebrating your 40th. next year. Next year pa? Oh. Yes. So next year na lang natin ipapalabas yung episode. Para hindi ako nagkamali. Pero 40th next year. Yes. Yes. Kamusta naman po ang wala akong masabing tanong. Pero bago yan, Cheers muna, cheers tayo. Cheers. Cheers muna. I-describe lang namin yung nararamdaman namin dahil kasama namin ang Dadon dito ngayon sa isang episode. Ang dami nangyari. Oo. Una, habang nagpe-prepare kami doon, pumasok yung sound guy namin, si Ivan. Umiiyak siya. Nasaan si Ivan? Ivan, umiiyak siya. As in, Dali. pagpasok niya As in, talaga. umiiyak siya. Ganun. Umiiyak siya. Ivan, magkwento ka dito. Ivan, Umiiyak siya. Halika, halika. Pero biro talaga. As in, Oo. Si Ayan, siguro yung- iyak na yan. Ito na siguro yung magsasum ng emotions today having the Don sa episode. Teka lang. Masyado malapit. So, the Don has been a huge part of my childhood. Okay, tama na. Okay na. Kasi, Okay na Wow, po, ginawa okay mo na, tong okay na, magandang okay na. buhay. kaya nga, Iyak talaga siya. parang inumpisa mo sa when I was a child. When I was a young boy. Kasi mga
baka ibang lyrics yung gamitin mo ha. My dad would play Envelope Ideas kasi over and over again sa car dati. So dun ako, yun yung entry ko sa The Don, Envelope Ideas. So, Ba't ka umiyak kanina? kasi nga, like, di ko ma-expect na makakapihit ako ng audio ng The Don. So, At pagkatapos- never in my... Pagkatapos po nun ay nag-masturbate siya. Oh, grabe. Oo. Doon kami umiyak. Naiyak ulit, naiyak ulit. Kami. Sabi ko, grabe naman Kaya pala parang nangihina siya nung sinabi. Ivan. Sa Sir Jet, Sir JB, sa tagal-tagal na ng The Don, bago pa ba yung makakuha kayo ng ganyang reaction from a fan? Para sa amin, basta ganyang kasaya, it makes it worth it eh. May mga gigs, karamihan naman ng gigs, masaya talaga yung reaction ng audience, no? Pero syempre, nakatugtog na kami kahit saan. And minsan may mga tutugtugan kami mga lugar na hindi kami kilala. So, Nangyari pa yan. nangyayari pa rin. Well, hindi na ngayon, no? Pero dati, until tumugtog kami ng Salamat. Then, ay, sila pala yun. Shakies! Sila yung sa shake. Sila pala yung intro boys. Ayun. Okay na rin, okay na rin. Pero sir, ako po ang nag-upload nun. Full circle itong nangyari sa akin. Oo. Lagi palakpakan natin yun. Puta. Si James yung nasa party na may host na kumanta ng Salamat tapos nagsayo yung mascot. Napanood ko yun. So, ikaw pala yung pinag-ahanap namin. Full circle nga! Pinag-ahanap namin para pasalamatan kasi kilala na yung kanta, lalo pa nakilala because of that video. So, wala pa siya dito. Sana pumunta dito yung... Shaky. Hinahanap nga po namin eh. Pero tinatanaw ko pong, welcome. Sipi mo! Si Jet, nang doon sinabi sa'yo, salamat. Salamat daw. Pero sobrang, yun ang reaction niyo nung nakita niyo yun? Hindi niyo ba Natawa naman kayo. Natawa naman kayo o nainis kayo ng konti? Hindi, actually, nahirapan ako doon sa ginawa niya eh. Kasi gumawa siya ng sarili niyang time signature eh. Cadence. Pero pag pinaulit-ulit niyo yung video, nagiging tama na. Oo, parang... Kinesta niyo ba yung sarili niyo? Ako na ba yung mali? Actually, tinry ko, hindi ko magawa eh. And seriously, hinahanap namin siya kasi gusto namin siyang i-guest sa isang show. Para makanta niya yung kantang Salamat na version niya. Yun, so... Wag po kayo mag-alala, hanapin namin. Hindi namin kasi mahanap. Pupuntahin din sana namin dito para mag-kiss kayo. Joke. Ganda. Na may kasamang mascot. Di naman ganun yung gusto nila. Ibang collab lang. Sorry. Kasi ang pangalan niya si Sweet. Oh, okay. Javier. Sweet Javier. Okay. With a Z. Sweet Javier. Nakita ko pa siya sa Shakey's Katipunan eh. Kaso parang malilipat na siya ng ibang branch. So baka yun yung reason bakit hindi siya pwede. Kasi kaka-undergo lang niya ng training. Kwento-kwento na lang po kasi kung saan siya na may sighting dito sa may Retiro. Para alien. Kung sa mahina yung branch. Siya na yung modern Bigfoot. Minsan nakikita ko saan. Actually, ang ganda talaga kung nandito siya, no? Tapos may mascot pa. Pero ang ganda, kasi yun ang una niyong kinantay, yung isang bangka. Tapos kakatapos lang ng laban ni Pacquiao ngayon, no? Sige, dugtog mo. Wala na, parang... Hindi, isang ang bangka, ganda isang niya. yung Pilipino kasi will cheer for man. Actually, pasok din sa Cool Pals kasi mga magkakaibigan kami na komedyante nung nagsimula kami ng stand-up, kami magkakaibigan. Tapos yung Cool Pals parang yung bangka namin to promote yung stand-up. Tapos syempre may alon, may ups and downs, nag-aaway, ganyan. So, pero tuloy pa rin, gano'n. Madalas naman si James ng kaaway namin. Meron po ba kayong ganon sa Dadon na madalas yung kaaway? Bimbo, gusto mong sagutin yung tanong? Pakisagot, ikaw na sumagot. Kasi kung gusto kong malaman, 40 years eh. Paano kayo tumatagal ng ganon?
Well, okay. Yung 40 years na yon, nagkaroon ng mga member changes along the way. No? Pero ang mga pinakamatagal na miyembro is, well, yours truly. Tsaka si JB. Kami yung mga founding member. So, and then, kung pahabaan ng 10 years, si Kiko ang isa sa, the next na pinakamatagal na miyembro na namin. Ako yung fondling member. Yun. So, wala naman kami mga episode na siguro naririnig nyo sa ibang banda, yung nagsisigaw, nagmumura, nagsusuntukan, fortunately, mga boss, wala pang nangyayaring ganon. So, I guess pag kumukuha rin kami ng miyembro along the way, makikita mo naman kung fit siya sa banda. Tsaka, in the end, ang mindset lang naman ng banda namin is music lang to diba? Parang hindi naman siguro dapat pagsimula ng away or suntukan or diba? Pero pinagsisisa namin si Bimbo. Oo, yun lang naman. Ganun ang feeling namin kay Roger Siya na, madalas. Roger, meet Bimbo. Ay, Bimbo. Tsaka ano sa... Kiss cam ba dito? Kiss cam? Tsaka ano sana, Sir Jet, naririnig ng shackle yung pinagsasabi nyo. Naririnig siya. Ba, para ano kayo, hindi nyo napanood. Nag-like nga kayo Nagsapakan yun Pero ako, yung nagsistart pa lang yung The Dawn, 1985. 86. Mali talaga ako sa number. Tama siya. 85 kayong nagsimula. Kami ni Teds. Wala pa si Jet. Wala pa ako nun. Wala pa si Jet. So, sa research namin, na alam kong mamamali ko rin naman. Correct nyo lang ako, guys, pero, nag-audition si Jet That sa is correct, banda. yes. Ang gusto niya daw talaga, female. Meron siyang sinasama na vocalist. female. We were looking for a female singer. Babaeng singer sana. Parang uso nung 80s Diba? Ewan ko, parang babae yung uso. I don't know. But Jet came along. Hindi, gusto nyo lang ng chicks talaga. So that's how it started. So may sinasamahan siya. Mayroon siya tinutulungan na singer na nahirapan. Then when he started singing, ang lakas ng boses. Yung mga amplifier na katabi ko, I had to lower. So hindi pa siya talaga yung nag-audition? Hindi pa. Hindi, actually nag-audition din ako nung araw na yon. So nakita ko yung nauna sa akin. Cute siya. So nagpanggap ako na alam ko yung ginagawa ko, di ba? So, and then after siyang mag-audition, ako naman. Anong song? What song did Ano you... yun? Don't You Forget About Me ng Simple Minds. Pero nabilib ako kasi ibang version maingay. Puro gitara. Sa si Teddy Diaz, basically wala naman talagang keyboardist nun May keyboards lang dyan para kung sino man yung gustong tumugtog, ganun. Pero dahil 3-piece lang sila, kailangan bumawi sa lakas, sa ingay. So napakalakas nung gabi na yun. And natuwa ako kasi wow, pwede palang ganun. And then, pinakinig nga sa akin yung meron silang demo ng Envelope Ideas, pero babae yung kumakanta. So, sabi ko, okay na to Bagay rin sa babae, pero buti na okay naman nila. So, thankful, yes. Tapos yun nabuo na yung Envelope, nabuo na yung The Dawn as a 4-piece. So, 86 na yon tama. Oo. Nung nag-audition, ano yung factor na nag-decide kayo na Jet will be doon? Kasi syempre, babae yung gusto ninyo Magaling that siya. time. Pero cute yung isa Hirap mamili. Oo nga. Palaki yan sila na Confidence. Nanalo si Sir Jet. Confidence. Yes. Oo. Mas matindi hinaharap ko nun. Cute yun. Kumbaga, malaki. At suso. Laki naman yan. Halayo ko lang ako Pero, yun, ano yung parang... Well, sabi nga ni naging Jet, debate ba siya? Ganun? ang ingay namin talaga, we were a very loud band. Lahat ng babae, hina ng boses. Lahat ng settings ko, maximum. Ako yung wala kami engineer like now meron Dati ako lahat yun. Pagkanta ni Jet, sobrang lakas. Binaba ko lahat. I had to stop. Binaba ko muna lahat and then I played again. Pagkatapos nun, wala na akong boses. Nagpasikat lang ako nun. All out. And then, Pero talaga yun ang bentahe mo, Sir Jet yung pagka-power Yes. Well, thank you. Pero marami bang nag-udyok sa'yo na mag-solo nun? Siguro, Sinaalala ko nag-aano kayo sa ASAP yung mga ganun. nung panahon kasi namin, well, ganito yun, nung panahon ni Teddy Diaz,
medyo, kasi ngayon, di ba, uso yung mga collab, uso yung mga nagbe-breakaway, gagawa ng sarili, tas babalik. Nung panahon namin, di ganun eh. Kung dadon ka lang. Okay. Kung, di ba, kung identity crisis ka lang. Parang hindi trip ng mga tao noon na, ba't nag-solo? Di ba? Bakit? Anong ginagawa nito? Bakit siya umalis? So, I think ganun yung mentality until mga bandang, siguro mga late 90s. No? So, at that time, unthinkable yun eh. Kumbaga. So, noong mga bandang mid-90s, yun, nag-try ako magsariling banda. Nung nag-disband kami noong 94. Yun. So, doon nabuo yung The Jet Pangan Group. From 1996 yata until 2000. Wala po kayong naisip na ibang pangalan? Actually, May problema ka ba sa pangalan lang? Magpo-40 years na sila. Good question yun kasi wala eh. Ganda. 86, you guys are performing. Can you take us back dun sa eksena nung time na yon? How was it? Is it different from yung eksena ngayon sa mga production na ginagawa? Ganyan, was it still late night? Kasi for context lang po, kasi yung mga bagong banda na nai-interview namin dito, ang babait. Mabait naman sila. Hindi umiinom. Hindi umiinom, umuwi maaga. Gig lang, tapos uwi na, tapos video game. Kaya gusto namin... Saka yun, siguro yung... Ang boboring! Nung panahon was yung Sagiho, you have the B-side, you have the Club Dread. When you were starting, ano yung mga spots that you have to perform at para mapansin? Dati, o you're making it, ganun. We were part of what you call the underground. Nung nagsimula yung doon kasi puro original music. Okay. So hindi kami tinatanggap sa mga venues na nagpapatugtog ng mga cover band, show band. Kasi nga originals. Na-experience nyo na sir yung ticket selling nung Before? Madalas yun. Madalas yung ticket selling before, yes. Ano yung quota dati, 15 tickets per band? Yun. Yung kami mismo? Yung bata pa. Yung tumutulong lang kami. Oo. Actually, the first time tumugtog yung The Dawn, nung 4 na kami, was in a bar sa Makati, sa Jupiter. Hindi naman talaga siya live venue. Okay. Pero yung manager namin noon, sabi niya, kailangan nyo ng venue para makilala kayo. So, kakausapin ko yung may-ari ng bar. Ano yung araw na hindi kayo kumikita? Doon kami. Yes. So, I remember that was a Wednesday night. Roxy's. Yeah. Sa may Jupiter yun eh. So, mga 150 people. So, doon kami unang tumugtog. And then, nung nakilala na kami, we would play everywhere. Konti lang yung venues kasi dati para sa mga banda eh. So, minsan tutugtog kami sa mga bahay. May party ng isang taong mayaman, malaking lote niya. Tutugtog kami ron, mga house parties. And then eventually, no, nagka-album na kami. Yung mga mall tour, ganyan. Tutugtog ka sa mga mall, sa parking lot. Ganon. So hanap ng sariling venue at that time for yung mga gumagawa ng mga original songs, yung mga banda during the 80s. Nagsasanib puwersa na lang kami noon. Yung mga Violent Playground, ganon. Yung mga ganong pangalan dati. Mga Mere Mercy, The Dawn, ganyan. Mga production night. Na I think uso pa rin naman ngayon. Yes, hanggang ngayon uso pa rin. Pero yung time kasi siguro nyo, wala pa yung talagang dedicated na place for original. Nung nagsimula kami, yung mga record label noon, kasi ngayon parang normal na di ba? Magpapirma ng banda. Yes, dati, you can't think of, unthinkable din yun. Uso noon, mga ballads mga solo singers, ganyan. Sir, may mga kanta kayong tunog imported. Gaya dati nung unang rinig namin sa Envelope Ideas. Tsaka may isa pa yung underrated nyo, yung Rain on Me sa Beyond the Bend. Tunog imported din yun eh. So, compliment ba yun o insult yung tunog imported? Anong tingin nyo, sir? Sa amin, compliment yun. Yes. Kasi nung panahon na yun, yung mga recordings, like sa Envelope Ideas, wala naman kaming alam sa recording nun eh. We were young, no? Mga bata kami. We were under the mercy of the record producer. So kung ano yung gusto niyang tunog, sumusunod lang kami. And para mag-turn out yung Envelope Ideas na mala-foreign ang tunog. Para sa amin, ibig sabihin, quality yung nailabas namin. Kahit pa paano. Because wala naman kaming sariling recording studio noon. Wala kaming experience. No? So, tinulungan lang namin yung producer na palabasin yung tunog na tingin namin na dapat ganun. So,
Yeah, so pag sinasabi ng tunog foreign, okay. Pero local kami, bro. So, Ang galing. thank Yung, you. yung wonderful surprise na bigay mo, dito sinulat, dito binuo yung kanta. And it's parang world class yung dating. Naalala niyo pa yung time na feel niyo na parang sumisikat na tayo. Shit. Ganyan. What was that? The first single. Well, to add an element, kasi nung panahon na yun, nung 70s, medyo namamatay yung Pinoy rock scene eh. The administration din, pinagbawal yung long hair, dahil bawal, hinahabol ka sa kalip, kugupitin yung buhok mo. Kay Marcos po ito. Oh, iniwasan ko na sabihin yung pangalan eh. Oo, pero wag po kayo magalala dahil ito po ay protektado ni BBM! BBM! Kailangan Pwede lang na po isabihin kahit ano. So, lalampasan na po tayo ng mga pulis. nung dadoon na kami, medyo wala yung original band scene, walang original Filipino band music. So, ang swerte talaga that we had this English single na timing talaga na bagay sa nung panahon na dapat English muna. Kasi just to break in this innocent ears, di ba? Walang. Unlike today, dapat first single mo, Tagalog agad eh. Di ba? Hindi pwedeng English. Hindi, that will not work today. Only back then. Di ba? Kasi walang Pinoy band scene. Wala. Parang, it's there but very, very underground. Good ba siya o bad na kasi ngayon yung K-pop kunyari Korean nagiging global. Parang yung shift ba from English to Tagalog na lang yung first single is bad ba siya para sa atin? There's nothing bad in music. Walang bad, walang good. Everything all good. It's all good. Siguro sa panahon kasi noon, lahat English eh. Balita, English. Yung PBA announcer, English. Diba lahat English ang Saka kasi siguro, again, to add to what JB said, no, yung panahon na yun, medyo na-condition yung tenga ng mga mahilig sa banda noon to new wave. Yes. So akala nga nila new wave yung dadoon. Well, may influences, pero enveloped ideas kasi, tunog new wave. Yes, oo. So, feeling nila, siguro, na-associate nila with, may mga sikat noon, mga The Cure, di ba? Modern English. So, para sa kanila, parang nandun sa hilera na yun yung tunog namin. So, by association siguro. Ano po ba sa inyo yung, di ba, nag-umpisa kayo na nagkaroon ng cult following. Paano pumutok yung tumawid kayo sa mainstream? Una yung XB. It's just on the neighborhood. That underground radio station. WXB 102. It's just there on Menlo. Sa Menlo Street. We can walk to it. The original site. Tara. Now na, let's go. Naglakad. Very underground. It's parang 2 kilowatts lang yata yun. Pagpunta mo Alabang, humihina na yung signal. Doon nag-hit muna yung envelope. We had a demo. Demo lang siya. Then... demo lang yung demo sinabit lang namin. Tapos, I think na-pick up ng ng mga labels kasi ang ginagawa ng manager namin para makilala yung banda, mag-i-invite ng mga record executives. So may gig tayo nung sa Makati, Light and Sound, parang pinaka-first concert namin, a small venue. Tapos na-pick up ng Octo Arts. So doon na nagsimula. So, this is a nice story because there are 2 labels that called us. So sinama ko yung manager namin, Martin Galan. Nakalimutan ko ng pangalan ng first label. The first label told us, me, Teddy Diaz, and Martin Galan told Teddy, you have to cut your hair, you have to wear mga naka-ready na mga damit nila, pati yung mga songs, you have to change all your songs. We have the songs ready for you to record. Yung isang label, Octo Arts, took us in as is, walang binago. Ano po pangalan ng unang label? Nakalimutan ko na eh. Talaga, anong balak nilang i-package sa inyo nung time na yon? Parang K-pop. Sayang. So may kulay yung mga buhok nyo? Kukulayan. Pangalan dapat nila yung Dabini. Muntikan na kayong maging process band. Yes. Manufactured. Yes. Pero makulit kami, matagasulo namin. Gusto namin kung ano yung music namin, whether tanggapin o hindi, at least nag-enjoy kami. Diba? Parang ganun. Pero mahirap ba yun para sa inyo? O sa iba lang na nahirapan na ganun yung path na ginawa, pero sa inyo, madali lang dahil nagkaroon kagad kayo ng break? Kasi nung pumirma na kami,
into the mainstream, kumbaga. May following na eh. So, alam na siguro, naamoy na nung label na okay, pag nirelease natin itong mga to, meron nang bibili. So, fortunately, yun, nagsimula na single muna, yung Envelope Ideas, as naging full-length album. And then, magaling din na kasi yung manager namin at the time, nabanggit ni JB, no, si Martin Galan. At that time, magaling na siya mag-manage, mag-forecast. So, shortly after that, nagka-major concert na tayo sa Ultra, yung Ultra Storm. Ultra? Oo. Sa Pasig? Pasig, oo. Tapos, Bakit? Niisip nyo yung kay Kuya Will. Kailan nyo? Doon din naman yun. wala pa nun, wala pa. Wala pa multo doon ngayon. No. Tapos yun, parang naging ano siya, nagkaroon ng snowball effect. So, yun. Ang Ultra ba dati, parang ilang capacity ba nun? 14,000? 20,000? Mga ganun. Wow! So yun na yung biggest audience yung Back then, yung first. back then, yeah. Pero may kasabay kami noon, Rage Band, tsaka isa pa. So, ako personally, ang laki ng takot ko noon eh. Kasi alam ko, kilala na kami, but hindi namin sure na ganun kaming kakilala na kaya naming paligayahin yung 14,000 na yun. Until, actually, sabi ko nga, bakit huli ba tayo? Hindi tayo huli. No, gitna kami. Gitna Sabi ko, sana mauna na tayo para tapos na. Nilagay kami sa gitna, and then yun, nung isa-isa na kami lumalabas sa stage, parang sisigawan yung mga tao. Nag-erap yung crowd. So feeling ko, forget that. asar ba sa atin lahat ng mga to? Kasi, and then yung pala, they were fans, no? They were, kilala niya kami. Wala pang social media no, so hindi mo alam yung optics eh. Hindi mo alam kung may gusto ka ba ng tao o hindi. So yun, tuloy-tuloy na after that. Meron ba silang mga placards? Jet, anakan mo ako. Ganun. Ganda na na. Paano mo alam? Ano ka ba? Nanay ko yun! Anak! Sali! Full circle nga to. Dito ka lang pala eh. Salamat! Ang ganda ng plot twist na, no? Doon natin tatapusin. Daddy! During those Ano times, yun, Roger? Sir Jeff, may importante akong question. Ano po yung gamit yung IEM? IEM? IEM, in-ear Von, ano yung monitor. gamit nating IEM? KZ. Ano no? KZ. KZ? Bakit? Bakit mo natanong? Wala lang. Importante pang tanong ha. Pwede naman pagkatapusan ng episode yun. Technical question. Gusto na lang pong iparating sa atin na musician po kasi yan, nag-keyboard siya eh. Oh. Pakita mo. Ano yung tinututo mo sa simbahan? Ayan po, papakita niya ngayon. Ito po yung sample lang to nung mga tinutugtog ko sa simbahan namin dati Okay. na born again. Ito, medyo talasan niyo po yung tenga niyo. Hindi ko na po ulitin kasi ito eh. Sample. Tinaniniyo. Pero nagki-keyboards po talaga siya. Wag niyo lang po masyado pansinin. Tsaka, siya lang po yung nagki-keyboard na walang keyboard. During those times na sumisikat na, sorry babalik lang tayo sa mga... Wala na, nakadikit na sa utak ni... Itong tanong ko, less important naman to eh. Mas importante yung mga tanong ni Roger. Pero, how did you guys party hard during those times na yung, meron bang disiplina that you can parang... Well, okay. Sino? Iba nung yung panahon namin eh. So galing 70s. Sir, hindi po kami misis nyo ha. Pwede po kayo mag-open. Kinakabahan po kayo eh. Unlike today, you can be what do they call a weekend warrior, di ba? Pati mga tattoo, hindi permanente. Pwedeng isang araw lang eh, di ba? Okay, na tattoo. So dati nung panahon namin, you have to walk the walk and talk the talk, di ba? Para people are judging you, yung mga critics. So we tried.
But may disaster with Teddy. We tried drinking before a show. And medyo magulo yung tugtugan nun eh. So after that, one party that we tried drinking before a gig, that tinigil na namin. So we just drink after. Yun. Yes. Disiplinang malupit talaga. So isang beses lang nangyari yun. Yes. Teddy Diaz was tuning while we were playing a song. So paiba-iba yung tono ng gitara niya. Parang mas matagal pa siya magtono kaysa tumugtog. Nalala ko rin. Hihintay lang kami noon. So, after noon, okay. Konting disiplina siguro para... Kayo na lang ang nagpulis nun sa sarili nyo. Oo, kasi, well, malaking part din yung management namin, no? Si Martin. Kasi nga, dinisiplina niya kami. Mahirap yun, ha? Kasi we're all strong personalities, eh. Pero para may isang magsabi na, wag yan. Tulog kayo maaga, whatever. Ganito yung kailangan natin gawin kinabukasan. Merong schedule, nakasulat sa bond paper. So that alone, parang, okay, sisirain ko ba to? Parang, ito na eh, nagpakahirap na tayo eh. We work so hard to be here. Ngayon pa ba tayo papalpak? So, yun. Parang from then on, parang yung disiplina nasa imbibe na sa amin. Anong mga edad nyo to, Sir Jet? Nung time na yan, na pinapagalitan pa kayo? I was the youngest, so madalas akong pagilitan. Kasi I joined the Dawn, I was 17. Eh ngayon, 25 na ako. So, matagal na. Happy 8 years pala. Happy 8 Matagal na years. panahon na yun. So, syempre, 17 ka, college student, bigla ka napasok sa banda. I mean, face it, di ba? Panahon namin, even ngayon, everyone wants to be in a band, di ba? Para makuha mo yung trabahong ganun. Thankful ka, pero pag hindi ka careful, medyo, di ba, maapektuhan yung pag-iisip mo eh. So, yeah, maabot din kami sa ganun na kailangan kaming disiplinahin. Until eventually, alam na namin disiplinahin sarili namin. Pero at least at 17, mga 20s, disiplinado na yung utak nyo. Kasi yung iba, hindi pa nagmamature ng gano'n Kasi eh. ano na to, 37, ganyan pa rin, no? Oo, lakas ko pa rin uminom eh. Pero yung... Ayos lang yun. Anong after, eto na, wala nang ano yan, wala nang limit yan. O may disiplina pa rin. Lalo ngayon meron. Si Junboy will never drink. Well, ngayon lang kasi kasama kayo. Mga bad influence kayo. Cheers muna! Cheers! Cheers. Bad influence! Guys, cheers. Cheers! But normally, pag may gig, Junboy will not drink before a show. Tubig lang yan. Kakain ng power bar. Kahit ano. After the gig, yan. Pa-party na yan. Pero... Parang ganun. Sa pagsulat naman, do you guys go into a 1 week na magkakasama kayo sa isang bahay or to write or... As much as possible. Kasi yung studio namin sa compound nila eh. Malapit lang. So, dyan lang. Lakarin din natin. Pwedeng lakarin talaga. So, do you make it a habit na mag-stay? Kailangan natin magkita-kita lahat to write or pag may nakaisip ng kanta, tatawagan, like, may naisip akong kanta, ganyan. Nauna ba melody or lyrics when you guys write? Depende. Madalas sa amin, ano ba nauna? Music, no? Pero minsan parang germ lang eh. Like si Kiko, may riff ako, ganyan. Or Germ ako. Tapos, minsan lyrics, kakantahin ko lang. May naisip ako ganito. Tapos bubuuin namin from there. Walang set rules eh, kumbaga. Kung ano yung maisipan. Minsan nga, drum beat lang. Makakabuo kami ng ideas doon. Pero may bago kayong single ngayon, no? Yes. Ito ang Saan Ka Pupunta? Saan ka pupunta? Ang sumulat niyan, pag hindi nyo gusto, sisihin nyo yung bahista, si Biniance. Yan. Ayan, pwede po ba namin marinig ngayon? Of course. Yan, oo nga. Gladly. Yan. Thank you. Okay. Huhusgahan na natin ngayon. Hanggang ngayon, napansin ko Umula nga siguro yung tenga ko. Oo nga ako Nervous yan, no? Pag tinitingnan ako ni Sir Jet, talagang lumulukso yung dugo ko eh. Papa! Meron pa. Ikaw, Roger, kamusta pakiramdam? Kasama mo mga legends ng OPM industry. Okay no, napakitaan ko siya ng mga vocal range ko. Kala ko piano yun. Vocal range pala.
saan ka pupunta? Ito, sigurado, mamaya malalaman natin kung saan na ito mapapakinggan. Pero I'm sure naman. Yeah. Diyos ko, para sa iyo to, Ralph, na celebrate ngayon ng bachelor's party niya. Mamaya, kaya... Galing, tulo muna bago kasal eh. Tangin na yan. Mamaya imbitahin ka namin doon pag tititirahin ka namin. Isa sa mga kasama mo magbibigay ng tulo sa'yo. Eto na po, ang Saan Ka Pupunta by The Dawn. Paulit-ulit lang, wala na bang katapusan? Ang sinasabi ko, ayaw mo namang pakinggan. Ika'y dinadala ng iyong pinapasan. Nakatingin ako, wala pa ring magawa. Paikot-ikot lang ang gulong ng mundo. Nasakasaan na, bumangon na tayo. Huwag kang padadala sa iyong pinapasan. Ako ay narito, di kita pababayaan. Pupunta, asa ba ako? Babalik ka pa? Bakit ba ayaw mong sabihin? Saan ka pupunta? Yan ang kanilang bagong single, Saan Ka Pupunta. Nagustuhan niyo ba? Oo. Yes. Ang galing, no? Kasama natin si Kiko next with Jet. Sir Jet and Oo. Sir Kiko, kasama natin dito ngayon sa ano. Pero alam mo, napapansin ko, hindi ko lang alam kasi hindi ko naman kabisado yung lahat ng kanta ng Dadon. Parang lahat positive yung kanta. Oo, parang nakaka-uplift. Kasi yung parang religious din yung pinanggalingan ng title, yung band name di ba? Ay, oo. Parang from the research. Tama ka dyan, partner. Oo. Pan-DCMM na yung hosting eh. Oo nga. Parang ganun Yun yung... Oo, kasi ang sabi dito sa research, ano daw to, nakalagay sa... ano to?
Yung name nila inspired by a portrait and a crucifix from the Sisters of the Holy Spirit titled The Dawning of the Holy Spirit. Yun pala yung buong pangalan nung The Dawning of the Holy Spirit. Please welcome The Dawning of the Holy Spirit. Nga ba? Oo, Pilipina lang. Ay, dado na lang, sabi nung Ayan, nandito na sila Sir Kiko. Ako Yes. may comment lang ako kay Sir GB, yung drummer. Oh. Technical yung ginagawa niya, yung shuffle nung drum. Shuffle? Uy, napansin mo Oo, para sa mga drummer, yung bantayan yung si Sir GB. Para sa edad ni Sir GB na May ganun ka pa eh. Tinatamaan niya si GB eh. Magaling siya. Mahirap yung ginagawa niya. Maestro nga eh. Gago ka pala eh. Hindi mo naintindihan sa maestro. Ito, alam mo kung nako-compliment ka? Compliment na ako. Doon naman sa riff nung boses ni yung ang hirap nun. Talagang, ano ba ang range ng boses mo, Sir Jet? Medium. Medium lang. Madugo. T-shirt pala yan. Buti hindi rare. Sakto lang. Hindi, kala nila mataas yung boses. Pero actually, if we're gonna be technical, ako bari tenor, so mababa. Baritone, pero kayang umakyat sa mas mataas na range. Ganun. Inaalagaan mo pa ba yung boses mo, sir? Lalo ngayon, yes. Kasi ngayon, pag medyo 57 ka na, ayan inamin ko na yung totoong edad ko, mga walang iya kayo. Wala sa itsura eh, no? Eksklusibo. Medyo kailangan mas alagaan. So, yeah, medyo may care ng konti. Lalo ngayon kasi madaming gigs, so... Yung pagkanta nyo ba dahil sa pagbabanda na or way before yung pagbabanda, kumakanta na talaga Mahilig kayo? na ako manta nun. Actually, yung teacher ko no second year high school, sinabi sa akin, dapat maging singer ka na lang kasi pag may kalokohan ako ginagawa, pinapakanta ako ng teacher ko in front of the class. So, ano kinakanta niya nun? Literature teacher namin. So, iniisip ko kaya magandang kantahin ko para sa kanya para makasipsip naman ng konti. So, world literature. So, kumanta ako Turning Japanese. Turning Japanese, ayan. So, doon ako first time naka-experience na yung mga may audience. Makaklase ko lang naman na nagwawala. Ganun. Sabi ko, okay ito Pwede. Share ko lang, may dalawang konektado ako experience sa Dadon. Una, nung 16 years old ako, sumali ako sa Battle of the Bands. Hindi kami natanggap sa Itbulaga. Nag-champion doon si Blackjack. Ang kinanta namin, salamat. Kaya lang, 16 lang kami noon Palyado kami lahat, di kami natanggap. Tapos fast forward nung may audition ng River Maya vocalist. Nag-audition din ako doon. Tapos si Sir Francis Bru yung isa sa audition master noon. Di ko si Louie Talan, nalimutan ko. Louie, yeah. Si Louie, yeah. Razorback. Ayun. Anong sinabi pala ni... Di ko binus ni Sir yung confidence ko. Sabi niya, that was a great performance but River Maya is not a blues band. Ayun. Ayun. Get out of my room. Hindi. Alam kong hindi ako support na performer noon kasi napaka-honest ni Sir Francis kapag di ka magaling sasabihin niya eh. Ayun, paalis na ako noon pero parang sinitsitan niya ako. Okay, yung great. Ayun, saya. Talaga ba ganun ka, Sir Francis? O good mood ka lang nung time na yun? At, o kaya nagpasabay siya ng Malborong pula. Pabili. Okay ka, Brad. Magbente ka. I do my best to be honest and encouraging kahit sinong makausap ko, basta musician. Dahil nung lumaki ako, I wanted to be a musician. There were members of my family na sinabing, sabi ni Bimbo, lumaki ka daw? Oo. Grabe. Lumaki being a relative term. I'm a grower, not a shower. Galing. Please forget that. Anyway. I really try my best na if someone asks me an opinion about their music or whatever,
I do my best to be honest. I try not discourage anyone. Dahil yun nga, I've had experiences before na yung pamilya ko sa hindi, maging writer ka na lang. Huwag ka yung tito mo, editor-in-chief ng so-and-so, such and so, bakit ka nagigitara, ganyan-ganyan. So I don't like hearing that dahil gusto ko music eh. Now, if someone is playing any instrument, kumakanta, whatever, maski ganun yung kanta, hindi, gusto mong gawin yan eh. Practice lang naman yan eh. You know, just keep doing it until mag-improve, di ba? It's not a guarantee na may career ka sa music or whatever, pero hindi maganda yung kalimutan mo niya, bakit ka pa nangangarap? I don't like that. I don't like that. Galing. Kaya nga yun po, komedyante na siya eh. Yun. Salamat. At ang maganda, tsaka nag-champion ng Funny One Season 1. Nag-champion pa siya. So napabuti ka dahil kay Kiko. Thank you, Sir Kiko. Ang Dadon ba may na-experience na po bang ganyan na pangmamaliit nung nag-uumpisa pa lang? Yes, pero not to my face. Yung manager namin nun, again, si Martin Galan, no? We wanted to play in a bar. Hindi ko nababanggitin kasi nakalimutan ko na rin yung pangalan ng bar. Pero sinabihan siya. Tapos sinare niya sa amin na sinabi nung parang manager ba nung bar or basta involved siya sa lugar na yon. Your band will never make it. Sabi sa amin. Bigat naman nun. So tinanong, bakit? Sabi, dahil kasi you play original music. Nakaw! At hindi yan kakagatin dito or anywhere. Parang ganun yung context ng sinabi niya. So I don't know, maybe in a way, lalo kami na-challenge dun eh. Ganun ba? Sige. So, tinan natin, di ba? Kung tama siya o mali siya, there's only one way to find out. So, yun. Pero syempre, deep inside, sakit naman nun. Di ba? Bakit? Di ba? Pero yun lang. Ang boses po ba niya na your band will never make it? Malamang. Gano'n. May champagne ba? May wine, no? May wine pa, no? You only play original songs. Blah, 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 blah. Dracula pala siya. Napaka-talented mo, anak. College na rin ako ni Danny! Di ba lagi nating pinagyayabang dito yung arroz caldo tsaka yung lomi? Yung kinakain ni Kapitan? Oo, doon yan mabibili sa The Atrium, yung gitna nung Century Park Hotel Manila. Alam mo ba ang tawag dyan? The Classy Tambay Spot. Yayamanin pare pag diyan ka nagmerienda. Diyan nagsasampalan yung mga mayayaman. Oo. Hindi naman. Alam mo, nakita ko bago sampalin, inikot mo na yung wine eh. Wine, coffee, long chikahan sessions at sampalan sessions. Diyan nyo gawin yan sa The Atrium. Oo, meron ding tumutugtog dyan. May music. Yano. Saka networking. Networking pwede yung gawin dyan. Pwede. Kahit anong network, ABS-CBN, GMA. Yan. Welcome na welcome dyan. At lalo na pag ikay Cool Pals Patreon dahil meron kang 20% off sa The Atrium. Mararanasan mo lang maging PWD. 20% off. Or senior citizen. Gusto nyo bang balikan yun? Yung mga ganong klaseng moment na sino kayo ngayon? Sarado na yung bar nyo. Di pa naalala yung pangalan, no? Oo nga eh. Again, music lang eh, di ba? I mean, opinion yun eh. Hanggang ngayon naman eh. Ang ganda nung sinabi ni, di ba ngayon, parang sikat na sikat ulit yung Oasis, di ba? Kasi nagbabalik sila tapos sold out lahat ng mga concert. So syempre, marami ka makikita sa social media ng mga interviews nung araw. So parang may sinabi yung singer, yung si Liam Gallagher, di ba na
kung gusto ka ng lahat ng tao, mayroong mali sa'yo. Uy, maganda nga yun. True. Komunismo yun eh. So, sinasabi mo, komunismo. Hindi, pag gusto ka na lahat, komunismo yun. Dapat may galit sa'yong konti. Kumbaga, ako, ang takeaway ko ron is, you can't please everyone. Yeah. You know, merong may gusto sa'yo, merong may kahit sino ka pa. Yep. Di ba? Kahit ikaw na siguro yung, maski nga Beatles di ba? May mga tao pa rin na hindi trip ang Beatles, you know. Pero they're the Beatles, di ba? Kumbaga, sila yung pinaka-iconic na banda sa planeta. But meron pa rin mga, hindi ko trip yan. For whatever reason. So may ganun talaga. May kilala nga ako na, I won't mention his name, sobrang... Sa pangalang? Sa pangalan, hindi. As in, sobrang sikat. As in, sobrang sikat. And then, nasa studio lang kami, just hanging out, ganyan, inuman, whatever. And then, just like, kumusta ka na? Ay, sir, ganyan. Ang dami ro niyang galit sa mundo. Sabi ko, bakit? Ganyan. You know, he was explaining certain things. And then, sabi nga niya na, sir, minsan kasi yung malaking following namin. Tapos, bigla na lang may isa na hihirit ng whatever. Sabi ko, okay. Basher, Sabi ko, alam mo, libag lang ako sa success mo. And of course, you know, I get bashers. Everyone gets bashers. No one is immune from that. So sabi ko, may dinahado ka bang tao to get to where you are? Wala naman, sir. O anong problema mo? Sabi ko, hindi mawawala yan. Yung someone is always going to say something bad about what you're doing, even if it's unfounded. If it's constructive, okay. Pero yung name-personal or nilalait, itsura mo or whatever, tapos agad, kahit saan ka pumunta, kilala ka, tapos nagpapa-apekto ka dun sa isa, dalawa na, hindi sir, paano kasi kakalat yun eh? Bakit ka magpapa-apekto pa rin? Dahil mas marami nagmamahal sa'yo kesa dun sa mga tumitira sa'yo. Again, maganda yung pagkatao mo, there's nothing for you to worry about. So, yun lang. Then he said, thank you. Sa susunod na eleksyon! Ang kausap niya nga pala nun ay si Hitler. Hindi, kala ko Dalawa lang naman yung may ayaw si sa'yo. Lebron James yung kausap niya. Si Lebron yung kausap ni Sir Kiko nun, si Lebron. Lahat ng tricycle, lalagyan ko ng aircon! Ayan! Galing. Tingnan nyo, mga tanga talaga yung mga butante, Malakpak eh. Paano yun? Pero ang saya kasi, di ba? Kung meron naman talagang aircon eh, di ba? Oo. Di ba? Bakit? May isip ako doon. Hindi, isipin nyo, di ba? Mahirap ba ngayon with social media and everything for you guys to, yung para kasi kailangan na mag-social media, kailangan gumawa ng TikTok, Instagram, and all of these things. Yeah. Dati, I was kind of resistive to the idea. Parang, kailangan ba natin yan? Kasi sanay tayo sa organic eh. Diba? Kumbaga, live gigs. Basta makita mo yung mga tao na may tao yung concert mo, masaya ka na. Hindi mo na kailangang i-broadcast sa Facebook o ano. Pero ngayon, parang yun na yung norm eh. So, sige, sakyan na rin natin. Tinan natin. Kasi, unang-una, mas malaki yung reach. Kasi may mga fans din tayo from abroad. Gusto malaman ang nangyayari sa banda. Pero, yun. So, in-embrace na rin namin. Although wala kami sa kalingkingan ng mga sikat na banda na pagdating sa likes or or loves or whatever. Pero at least may presence pa rin. Para nakikita, at least yung mga gig schedule. Alam nila saan kami tutugtog next. Ganun. So sure, hindi na navigate namin ngayon yung mga TikTok na yan, ganyan. But we know our limits. Alam namin hindi kami magsasayaw. Pero maganda yung OnlyFans mo, yung site mo, maganda. Although kaya naman namin. Galangin niyo yung tao! Beer pa. Hindi. Galangin yung mga nanonood sa inyo. Ito po bang pag-guesting niyo dito sa Cool Pals, may nag-resist ba sa inyo? Or anong naisipan niyo at pumayag kayo dito? Oo nga.
Habang pinapakinggan niyo yung mga kaninang recording, meron bang, pwede pa naman tayo mag-back out. Ganun. Well, napanood namin yung guesting ng Tubero. Oo. And we love Tubero. Who doesn't? Siguro mga pare tsaka mga madre. De, alam mo, feeling ko, pag nakakilala ng mga madre at pare yung tubero, naku, ang bait nun sa Mabait silang tao. backstage. Mabait silang tao. Pero yun nga, Sir Kiko, When we saw that episode, nakaka-relax dahil hindi yung style na what is the meaning of love for you? Yung mga ganun na showbiz na questions. Parang kilala ko po yun, Sir Kiko. Huwag natin bagitin. Baka tanggalin mo na yung question na what is the meaning of love. ano na lang, what is your first kiss? What is your first What kiss? is your first kiss? Okay. What is your first kiss? Okay. Okay. Sir Kiko. Oh, pwedeng gitara, di ba? Pwedeng... basta yun, natuwa ako. What is your first kiss? Hindi yung where was your or who what is your first kiss? Hindi yan itatanong ni Tito Boy. What is your first kiss? Sa pagbabalik na. Tingnan mo na baka mapanood niya yun. No, I mean, yung interview was fun, it was relaxed. And I mean, I was in media rin, for a few years sa radio station, and what I always would tell yung mga the DJs who are younger than me, may interview sila, kakabahan sila. So, well, first of all, yung mga tanong na itatanong nyo, malamang may nag-isip na niyan. So, isipin nyo lagi, mag-research kayo, tulad ng ginawa ng Cool Pals. Hindi pa tapos. So, may 2 songs pa sila. always, di ba? Basahin mo. Nag-mix-mix na yan. Basahin mo. Ang sabi po dito, Ako may tanong ako kay Sir Francis. Natanong ko na rin to sa iba. Kunwari, Guitar for Your Life. Ang pagpipilian mo lang RJ o Fernando. RJ o Fernando lang pagpipilian mo. Saan ka doon, sir? Ayoko mag-offend ng... But... Tagal, oh. O gusto niyo po, what is the meaning of love na lang? No, off the top of my head, nag-isip ako. Siguro Fernando. Probably Fernando. Pero okay, as a guitar player, yung locally made guitars have made strides na rin. So, if you asked me that 10 years ago, isa doon hindi ko... Pigil talaga, no? Sige po. Siguro Basta may commercial break ba dito? Pwede naman pa-edit. Pwede ko po kayong tulungan. Ano po, pag gitara po, Fernando, pag ballroom, yung RJ Bistro. Okay na. Ayoko magka-enemies eh. Sir Jet, sa pagkanta naman, meron bang ito nakikita ko rin minsan na parang, kasi ikaw bumibirit ka rin eh. Yung meron bang agawan ng eksena sa biritan, yung pag nilakasan mo, lalaksan din niya yung boses niya. Well, ako lang naman kumakanta sa Dadon, so... Hindi, pero pag kunyari, sige, collab, duet, kunyari, nag-ASAP ka, nag-SOP ka, yung Meron pa ba nun? Gagawin kompleto yung episode ng SOP sa Netflix. Maganda yung nag-iikutan si Jano, tsaka sila Lanim sa Lucha. Hindi, okay yung tanong kasi nauso talaga yung hindi lang biritan, pati yung kulutan nun, di ba? Hindi titigil eh. Buti na lang, hindi ganun ang style ko. So, ang ginagawa ko, kunyari, merong i-duet sa akin, sinisimple ko lang yung sa akin.
And I always have the mindset na guest ka lang dyan. Diba? Hindi mo na kailangan makipagdaigan. Kasi una-una, hindi ko talaga kayang gawin yung ginagawa nila. So I stick to my guns. No? Kumbaga, ito yung kaya kong gawin. And it's always to serve the song. You know, kasi there was a time naging gymnastics yung pagkanta eh. Diba? Wala na yung essence ng kanta. It's all about the singing ability. Yeah. So butin medyo humupa yung ganung trend. Pero hindi ko sinasabayan yung ganun. Like salamat or whatever, basta may mataas kayo naririnig ng mga notes. It's to serve the song eh. Yung energy. You know, so... You're gonna love me! Yeah! Dream Girls. Dream Girls. Galing ah. Parang mahirapan sa'yo si Lani Misalucha. Parang JM Onela yun. Nandiyan pa siya. Diyan pa mo. JM, kinakanta niya ba yung kanta niyo? Si JM? Sabi niya, yung Envelope Ideas daw, kinakanta niya. So, nagkagalit kayo? Oo nga, may nag-cover na ba na parang hindi kayo natuwa doon sa style ng pag-cover ng kanta or it doesn't matter kung paano nila i-translate? No, I mean, you know, the Shakey's guy, every few months may magsesend sa akin na kicks, tingnan mo. Ako yun. Yeah. And you know, yung because they find it funny, pero weird lang dahil yun nga, yung kumakanta siya tapos yung mga bata nagwawala na ganun. Parang yung boses niya, yung drugs ng mga bata eh, di ba? Ano nangyayari dito? I found funny, but the singing I didn't. You know, he's singing his heart out. Come on, you know, you can't fault a person for coming from here, di ba? Oo, puso yun. Puso yun eh. Tsaka hindi niya intentionally ginulo yung kanta. Yeah. He wanted to sing the song eh. So. Yeah. Yun nga lang, iba nga lang yung metro niya, pero ano eh. Baka kailangan natin pag-aralan yun. Baka prog siya eh. Baka progressive rock yung gano'n. No, you know, may isa pa yung sino ba si Axl Rose dito? Si JM. Si JM, yeah. Tapos and being a guitar player, I get sent that din to critique the guitar player. It's like, you know, dude, come on. You know, it's fun, you're laughing, and natawa rin naman ako. But, it's coming from the heart pa rin eh. You know, okay lang yun. Pag deliberately binababoy, ibang usapan yun. Yung iba yung the heart. The effort is there. Yeah, the heart is pure. Pero yung bababoyin mo, may mali siya yun eh. So, I didn't see any malice. Parang dito sa Cool Pals, walang mali siya dito. Walang mali siya rito, tangin na. Rock and roll lang. Tama. Sir Kiko, may tanong ako. Sa lahat ng mga nabigyan nyo na ng mga advice, mga ganyan, sino ang pinaka-prominent na tumatak sa inyo na sinunod yung advice nyo and then nag-succeed siya? I really don't know. I don't keep tabs. Pinayuhan ko sa, like number 1. Thank you. Hindi kayo ganun. but the best compliment is when pagsasabihin sa akin, sir, thank you sa interview mo dahil naka-4 ako sa thesis ko. It's like, yo, great, sige. Never mind the career. Yung mga estudyante minsan especially before sa radyo, yung about broadcasting and whatever. So I answer as honestly as I can. And normally they get good grades sa thesis nila. So that I'm proud of, and I can't name them, but they know who they are, and siguro wala na sila sa mass media ngayon. Dahil sa payo na. Pero pumasa sila. Ito naman, gusto ko rin tanongin kasi since matagal na rin kayo sa industry. Paano tingin nyo na mas maipupush pa ng OPM yung pagiging global na katulad nung level nung K-pop? Tingin ko lagi naman na itatanong sa inyo yan, pero gusto ko lang din malaman kung... Ako, it's all about I think government support talaga.
Absolutely. Yun talaga. Walang imposible dyan kay BBM! BBM! Dalawa lang, baka pag tatlo po kasi totoo na eh. Kung sino man nakaupo doon, you know. I mean, I think someone has to really, you know, bigyan pansin talaga yung OPM as an export product. Yes. Anong klaseng support pag... Well, ang alam ko lang kasi, hindi, don't quote me on this, pero alam ko sa Korea kasi, sinasubsidize talaga sila eh. Yeah. Yeah. And pag may concert sila, whatever, music videos, ginagastos. I mean, you know, nagbibigay ng mga music funding. festivals din. Ganyan. O music festivals. And then, you know, actively market the music of your country to other countries. Yeah. Yung okay, pigilan niyo ako pag masyado naging seryoso. Pero I mean, globally, pag sinabi mong kilalang Pilipino for being excellent musicians, that's unquestionable. I think again, kung sino man yung gobyerno, even, you know, not even, basta years back, alam ng lahat ng Filipino politicians na na kilala yung Pinoy musicians globally. And locally, we go, OPM is, you know, we are proud of yung mga original music na lumalabas sa atin ever since. Okay, if we're that proud, government, supportan niyo para ilabas natin to. Di ba? Hindi yung lip service lang na, we're proud of you, and then tas minsan naaangal pa na, bakit darating yung mga K-pop? Dude, learn from them. Learn from kung ano yung ginawa ng Korea. Dahil maganda na yung foundation natin as Filipinos. Maganda yung reputasyon natin. Pag Pilipino, garantisado, magaling na musician yan. So parang, yung gobyerno parang, bakit ganun? Bakit, you know, what's stopping, kung sino man yung nakaupo doon, what's stopping you from giving, you know, original local music that extra push, di ba? Ano po ba ang feel kapag sa abroad kayo tumutugtog? Mostly, meron din bang mga foreigners na nanonood? Yes. Yeah. Nung last US tour namin, we had Americans, no? Mga talagang maputi, di ba? Watching our gigs. May lumapit pa sa akin doon na siya yung sa Houston yun eh. Merong isang parang doorman yata siya doon sa theater. Sabi niya, you guys are good. I don't know your songs. I know the covers that you did, but your songs, I don't know them, but they were good. So yung ganun pa lang, parang sayang. So, diba? Can you imagine listening to yung mga kanta namin? We're proud of our songs, of course. Pero kung marinig nila yung mga kanta ng mga bata ngayon, can you imagine kung ano yung magiging reaction nila? Di ba? Ngayon ang parang ang direction na ng mga banda is papunta sa no genres na eh. Parang every genre na. Kung ano yung mag-hit, kung ano yung produce lang ng produce. Ganon ba ang direction na rin ng ano? Kasi parang nakita ko dito sa single ninyo, sa bago nyong single, is yung Tatak Dadon pa rin eh. So nagtatry ba kayo na i-tweak yung music ninyo para sumabay sa mga kabataan niya? Siguro hindi consciously na ganun. Na, ito yung tunog ngayon, gayahin natin. Instead, we learn from it. You know, yung, maganda yung ginawa ni Four of Spades sa kanta na to, ganun na. Baka sa susunod nating kanta, we can infuse this, ganon. Pero hindi yung parang, kailangan ganyan yung tunog natin. Because we will never sound like them. Even if, kung pilitin man namin, nakakatawa siguro yun, di ba? Parang, ano ba naman itong mga to, di ba? So, we just get influences. Na-influence pa rin kami ng mga bago. Yung mga mas bata sa amin. You know, I think every banda mas bata na sa atin. So, well, nabanggit nyo na po yung mga bagong banda ngayon, no? Tatanong sana namin kung... Kayo kaya magsabi! 1, 2, 3! May atraso ba sa inyo ang Ben and Ben? Hindi.
Kasi baka kailangan nila ng konting explanation kasi may mga issues na nagkakasingitan sa prod or sa mga big shows. Yung mga banda. So, unfortunately, yung Ben and Ben had some issues with some bands na Parang sila sumisingit. naging poster band for that. Nangyayari ba yan nung time nyo? At sino ang, let's say, Ben and Ben nung panahon ninyo? Tangina. Alamit. Actually, hindi nga panahon dati eh. Medyo recent eh. Hindi naman ganun ka-recent. No? Pero may mga event kasi na maraming artists, hindi nga banda eh. Di ba? So, alam mo yung darating ka sa tamang oras. Si Fiang ba yan? Hindi. Joke lang. Ito yung schedule mo. So, expected mo, dumating ka sa call time kasi dito ka tutugtog. Ngayon, okay, to be fair, mga events talaga, never naman silang 100% on time eh. May delay lagi yan. Parang nasa alternate universe ka na if they start on time. No? Kasi for a variety of reasons. Technical problems, yung mga tao late dumarating. So, it pushes things back. Pero nangyari na sa amin na, okay, lahat naman tayo na di-delay eh. Di ba? Yung ikaw na dapat, pero biglang may ibang sumampa. Yun. So, yung naka-setup na yung crew. Naka-setup na yung crew, naka-setup na yung... Si Junboy, natawa siya eh kasi may gig na umakyat na siya. Nagsisetup na kasi tinawag na kami. Pinababa. Kasi si ano na. So parang... Okay. May lumapit ba sa inyong PA na pasensya na po. Kasi po Cheers. Meron talaga. Masaya. Pwedeng pahinging isa pang... Yan! Alak pa! Baka masagot na kung RJ o Fernando. I respect both companies. Pero pag mga ganong singitan, ano yan? Kino-confront niyo yung banda? Yung banda or yung artist? No, normally, it's either yung production or management ng artist. We do our best to address things as professionally as possible. Hindi yung labo nitong... So, gagasgasan namin yung kotse niya. Joke lang ito. Sinulatan ng dadon. Nakaukit salamat, no? we try to handle things as quietly and as privately as possible. Tapos, minsan, pag nakikita namin na it's really the production's fault, by the way, yun, parang, medyo hindi maganda magpatakbo ng show tong production outfit na to. Or, matanda na kami to, of course, in private, bago mag-ensayo, inuman kami. Ang labo ng putangin. Oh, sorry. So we do our best to handle things as professionally as possible. Yun. Tama. Sa atin, ganun din naman eh. Internal, mumurahin na natin yun. Pero pag hinarap natin... Pero ganap pa rin. Oo. Ganap pa rin, yeah. Because everyone thinks that there's the star of the show. Unless you are the star of the show. Na in the case of that artist, hindi naman siya yung star of the show. So... Oh! Ang daming blind item. Meron pa kayong instance na, puta, parang naisip nyo, binastos kayo. Tapos naisip nyo, teka, dadon tayo, tapos binastos tayo, ganun. Parang wala, walang respeto, ganun. Puta yung respa! Well, mahirap din mag-isip in those lines eh. Dadon kami, ba't kami? It's whether dadon ka o kahit sino ka pa, upstart band ka, dapat hindi nangyayari yun eh. Diba? Kasi lahat naman tayo darating sa oras eh. Diba? Lahat naman ng tao gustong tumugtog. So, let's stick to the script, please. Diba? Ganun lang. Unless may emergency,
Na nangyayari naman, magpapaalam sa amin na maayos. May ano pa kami, may salang pa kami sa kabila. Eh kami naman wala, 'di ba? So sige. Sure, yung mga ganun. Pero yung mauna ka lang, gusto mong mauna for the sake na gusto mong prime time ka o gusto mong mauna ka, wag naman ganun, bro, 'di ba? So Tsaka, when it comes to yung mga multi-artist setups naman, kumbaga, kung may problema na, hopefully, let's say, nag-umpisa na yung show, hindi yung sa kaorasan, hindi, kailangan ganyan. No, dude, kung ganun, ibig sabihin, alam nyo na may appointment that you Hindi naman biglang susulpot lang yung appointment na yun. Oo, di ba? Ay, biglang kailangan niya magpatuloy sa umaga eh. Ay, di ba dapat nakaschedule na yun the night before? Bawal daw po kasi tumugtog yung supot. ganda. In line with what Kiko said, kailangan din kasi medyo open din yung utak mo eh. Kasi hindi mo rin alam kung ano yung sinabi ng production doon sa artist na yun. Right, yeah. You'll never know until, di ba, post-mortem na lang, kumbaga, di ba? So, kailangan din you have to step back eh. Kasi, hindi rin naman tama na bigla mong isipin, ay, si ano kasi, yung artist yun eh. Gusto niya mauna eh. So, it could be a variety of things between management, the production, magulo magpatakbo, or made promises to that other artist na, di ba, ito yung oras mo. Nag-conflict. So, yeah. Ay, ano naman, ito lagi natin tinatanong eh, madalas or pinakamasayang kasama backstage na banda? Marami. Dami. Sino yung pang nilulook forward na, ay puta kasama si ano, uy, saya to. Well, ako, maraming band. Actually, Sandwich, masarap kasama. Backstage. Dahil ba pangalan nila Sandwich? Masarap kasama sa auto. Parang gusto ko ng sandwich. The guy, Razorback. Oh my God, pag magkasama sa gig, kwentuhan, inuman, backstage. Before and after. Tapos, si Vinci Montaner. Oh my God, si Vinci. Yeah. Kahit sinong makasama nun, masaya. Yeah. Madalas yung nababanggit si Martin Galan. Yes. Kasama niyo pa rin ba siya? Hindi na. Ngayon, si James and Carla Duran na. Siya yung manager namin si Martin Galan, manager namin for the first 8 years. Yung talagang kumbaga yung pag-angat ng banda, siya yung We're still in touch with him. We're still very good friends with him. Kung magpapagawa kayo ng mga precast, yung mga, like yung Merlion sa Singapore, sila yung gumagawa nun. So in case gusto nyo ng naka-precast na mga bust nyo, sa House of Precast. Mount Rushmore ng Mount Cool Pals. Rushmore ng Cool Pals. Yeah. Si Martin can do that. Tumigil na siya sa mga banda? Yeah. Tumigil lang. The Dawn lang talaga yung hinandle niya. And then after Image for a time. But yeah, mostly The Dawn yung hinandle. Kasi pinapatanong kasi ni Mark Lakay. Oo nga. Hi, Mark. Hi, Mark. Again, maraming salamat po at pumayag kayo dito sa guesting na to. Kahit alam ko pong wala namang matudulot sa inyo ito. Thank you. Sana next week kami ulit. Welcome po ang Dadon dito. Ayan, honest opinion, kamusta po ang experience? Well, may alak, so syempre. Yan! Ngayon pa lang, magsasabi na po kami sa inyo ng salamat. Hindi, masasabi ko talaga, sana maulit. Yon! Ayos. Sana magkaroon ng collab na show ang The Don tsaka The Cool Pals. Oo, comedy plus music. Maganda yun. Tapos yung next guesting namin, yung mga bilanggit namin kanina, hindi na blind item. Yes, makakasama natin si Piang. Pero nakainom na ako, so don't remind me that. Hindi, lasing ako nun eh. Maraming salamat. Thank you. Hey guys. Thank you. And syempre, hindi naman matatapos tong gabing ito. Nang hindi nila kakantahin ng salamat. At buti, sir, thank you po. Thank you. Sir, thank you. Thank you. Dinakma ko yung yung peace bomb. Gagaungger. Kasi kala ko siya yung mag-iiba eh. Di ba? Darating sa punto na isa ka naka-open ka tapos siya naka-peace bomb. Iisipin mo, baka magbago yung isip niya.
buksan din niya yung kanyang fist. Kamay, oo. Pero hindi. Pareho kaming matigas. So, hinawakan ko yung fist bump. Ayan, maraming salamat din. Pasta game. Pasta game. Yan, palagi yan, palagi. Ang lakas ng palakpakan sa pasta game. Kaya Parang nga, dadon din ah. Saka, Yan ang dadon ng mga pasta. Ito, speaking of hindi mo makapaniwala, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Kamusta naman ang pakiramdam niyo dyan, mga kapartner? naniwala ako sa'yo na 40 years na sila. Sabi James, 40 years na sila. Sabi ko, happy 40th. Next year pa. Ay, baka mamaya. Gusto ko tanong ko ano yung plano nila for 40th year. Pero after. Once again. Celebration niya. Once again, ito na po. Salamat. Isa lang po ang requirements sa kantang to. Kailangan nakatayo tayong lahat. Salamat at tayo'y Salamat at may gabing nakalaan sa kaunting kasiyahan. Oh, oh. Salamat at tayo'y magkasamang muli. Salamat at sa pagpawi ng uhawan ay darating na araw. Alam ko medyo mababa ang ceiling, pero kaya natin yanigin ang Cool Pals. Sabay-sabay. 1, 2. Kahit amis ng ating samahan sa oras na sigala, tunay na kaibigan, kasama maasasin. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Say yeah! Wow! Cool Pals! Cool Pals! Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan, kasama maasahan. Maraming salamat, Cool Pals. Isa po ito sa pinakamasayang show na napuntahan namin. At siyempre lahat kayo nandito ngayon. Thank you guys. Panahon na para marinig ang mga tinig ninyo. Salamat at tayo'y may salamat, tunay kong kaibigan. Salamat sa'yo. Kaibigan ko.
Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, kaibigang walang kapantahan. Salamat sa iyo, kaibigan ko. Salamat sa iyo. At ngayon mga kaibigan, Gusto niyo pa? Ako, isa pang beer. Beer! Ako din. Beer! Dalawa pang beer. Oh. Job. Hindi, wala. Masarap ang kwentuhan dito. Nasa drum set daw! Ay, nasa drum set. Ay, nasa drum set. Ayun pala. Yun. Ako, taga. Ayun pala natin. Cheers, guys. Ito. Ito po, bagong-bagong kanta. It's our latest single. Sana po alam ninyo, narinig nyo na. Envelope Ideas. Doesn't seem all too bad.
Singing and my envelope ideas doesn't seem all too bad, yeah. Hey, yeah. Hoping it would be easier to sing it out again and again and again and again. Singing and my envelope ideas doesn't seem all too bad. Hoping it would be easier to sing and my envelope ideas. Sugod mga kapatid, tayo ay magsama-sama. Iwagay-waga ang bandera, rock and roll hanggang umaga. Hoping it would be easier to sing, yeah. Mabuhay ang Cool Pals! JB Leonor on drums. Hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Nakalimutan! Nakalimutan. Marami. Once again, palakpakan natin. The Don! Yan, follow nyo sila sa mga social media pages nila. And para malaman nyo kung ano ang mangyayari sa upcoming 40th anniversary nila. Meron ba tayong mga pabati dyan? Meron ba tayong mga... Grabe yun. Grabe yun. Hindi ko pa rin Grabe. Pucha, nandito ka. Sa Dadon. Tutuwa ako kasi si Sak kasi taga-ibang bansa pa. Galing pa ng Tacloban. Sandito siya. Oo nga. Pamura daw pala, sabi ni Jasper. Pamura daw sa mga kaibigan niyang si Vince Brion at Rosler ng BPK Nines. 1, 2, 3. Utang ina mo! At ito naman ang sinabi ng mga Patreons natin. Once again, maraming salamat. At kung di dahil sa inyo, hindi natin na makukuha ang mabibigyan ng sapat na pag-asikaso ang ating mga legendary OPM bands. Ito, Lawrence Lucindo, Gerald Virgilio Acusa, Ramil Joseph. Kanina pa ito Yung pa rin naman yata yan. 853. Pasalamatan ko lang mali ako kanina. Hindi. Sige, ikaw na. Go. Hindi, shoutout ko lang yung Audacity t-shirts tsaka yung nagbibigay sa akin. Diba isa pang nagbibigay ng t-shirt sa akin, Roger? Linya-linya. Linya-linya. Tsaka nalimutan ko isa. Sige, sabihin na lang natin Napakagaling mong pen shop. endorser. Pero ito gusto ko lang sabihin sa lahat, lalo na yung mga OG na Cool Pals from way before. Yan sila, anong pangalan mo ulit? Si Jomar J, sila Ese, sila Dulay, sila Sak, tapos yung mga bagong Cool Pals. Kasi ng mga moments na ganito na share natin yung... Ang guest natin, Dadon, di ba? Sobrang salamat. Siyempre si Ped din, yung nagpapadala ng magandang art. Si JRT na may sakit sa puso. Naalala ko na, sorry, Alvin Shirt and Jeans. Yan, Alvin Shirt. Salamat Alvin sa shirt at jeans ni Alvin. Pero ang gala, saya ng moment na ito na nasi-share natin lahat. Yung mga
Baliktad. Nabigay mo na sa akin kanina yung 853. Bali si Santi ka na, Jomar. So, pasensya na yung mga... Hindi, okay lang. Sa next na lang. Bawi na lang next mention episode. natin yung mga yan, pero don't worry. Malaking pasasalamat natin sa lahat ng Patreons at kasama namin kayo dito sa iisang bangka. Yan. Kahit saan ka man pupunta, ay salamat. Basta pasok man eh. Mula sa envelope Ilakip ay... niyo yan sa inyong mga envelope. At speaking of envelope, ito po ang mga shows natin na po-promote. Unang-una, meron po tayong 2 open mic rooms ang Cool Pals. Isa sa Brick Wall every Tuesdays at every Fridays sa The Cool Pals Bar at The Cellar. So punta na kayo sa comedymanila.ph to sign up or para manood ng mga komedyante mag-try ng mga new jokes. At meron din tayong mga Friday and Saturday shows sa Brick Wall BGC. Meron tayong Comedy Manila Showcase at mga headliner shows. At sa August 2, ang birthday show ni Ron Josol dito sa Cool Pals Bar at The Cellar. Meron tayong mga guest comedians from Malaysia like Papi Zach and Joan Cam. And ako din po magsiset dyan with Ron to celebrate his birthday. First time niya magbe-birthday sa buong buhay niya. Supportahan natin. At ang Cool Pals po ay nasa New Zealand kung saan wala si Zach Randolph kasi iniwasan natin lahat ng bansa kung saan nandun si Zach. So Cool Pals po nasa New Zealand September 6 sa Auckland sa Bruce Ritchie Performing Arts Center na gagawa tayo ng stand-up show and podcast recording. Yes, kapag wala pong nanood dyan, di na kami babalik dyan. Oo. Or hindi na kami uuwi. Itagaan nyo sa baka. September 7, Christchurch The Piano. For tickets, go to Sinag Productions sa Facebook. At August 7, sold out na to. Ay, hindi pa pala. James Caraan sa Vault. For 50 yan. tickets lang po yan. Ubusin nyo na. At nakalagay ito, James Caraan, Vault, Green Hills. Ang title po ng show niya, As Seen on TV. Yan. Ang galing ha. And no more. And no more. Oo, dahil napanood ni Coco ang joke mo. Okay. Hindi ba? Hindi ba? Wala pala. Iba lang yung takbo ng story. Tama. Yan ang sinasabi nila sa iyo. May episode recommendation tayo? Apa? Episode recommendation from our Cool Ito yung Pals, salamat siguro. librarian. Hindi. Na si Jomar J ng Buhangin Brothers Podcast na magkaka-show dito August 9 for the live podcast recording and stand-up show ni RJ Acorantes, the most problematic Cool Pal in the universe. And si Jomar J ang ating Cool Pals librarian. RJ, pabili naman ako ng pabango, 1-2-1. Oo nga, RJ, ako 2 pirasong gold. Tsaka kanaf, ano yan? Yung chocolate, kunafa. Kunafa. Sige. Oo, yung Dubai chocolate. Okay. Yan po ay mga messages na pwede namang isend sa Facebook Messenger. Padaanin na lang sa podcast. Inaan sa podcast. Okay. Baka yung mga taga Dubai dyan, pag uuwi kayo, pahingi naman. Yan po. Ganyan po. Gumamit ng power si James. Okay ka ba? Parang gusto mo. Sakto lang, hindi siya masaya. Dati kasi pinag-usapan yung salamat na guest natin yung Dadon. Baka ito sila na may mag-guest natin. Sino yan? Yung Razorback. na-mention din. Yung pangil ng buhaya. Ni General. Sa episode 441 yan. Payaso sa pangil ng buhaya! Po, i-rekindle natin ang mga moments na makita natin walang alam sa music si James. Siguro dyan na ako masasapak. Pero sana nga, no, yung show with the Don and the Cool Pals. Hanap tayo ng venue. Shit. Sana mangyari yan. Isa yan sa mga... At Ivan, kamusta si Ivan? Boy pa ba? Okay. Nilabasan ka na ba dyan, Ivan? Gibasa. Nilabasan ng wire si Ayun, sa mga gusto manood ng live recording, no, hindi na namin sasabihin kung sino ang guest. Pumunta na lang kayo dito, mga hindot kayo. At sinisigurado namin sa inyo na dapat lahat ng mga live recording day ay different and unique experiences. Yan. Kaya yung mga nandito, balik lang kayo ulit. Iba naman ang mangyayari. Siguro may mamamatay. Tado ka. Kaulo ka, James. Thank you.
At sa mga nagtatanong kung ba't wala si Muman ngayon, wala na po siya sa La Cool Pals. Goodbye. Sabi nung isa, sabi niya. At ang... Totoo yun. Wala ako pala. May kanta kami para sa'yo, Muman. When I was a young boy. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.